Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas, Sabado na naman, maayong buntag mga Cebuano. Sa mga taga Davao naman dyan, madayaw nga buntag sa kaninyong tanan. Kahit iba't iba ang paraan natin sa pagbabatian sa kahalagahan ng lagay ng panahon, tayong lahat ay nagkakaintindihan. Kaya naman gawin ang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain ng pagtutok sa Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo una maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Kasama nyo ngayong Saturday morning, June 8, 2013. Time check muna tayong Philippine Standard Time po natin ngayon sa buong kapuluan ay 5 o'clock ng umaga. Bago tayo magpatuloy, magbalik tanaw muna tayo sa mga kaganapan sa ating panahon. Noong Webes, ganap ng naging low pressure area ang cluster of clouds na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay mabagal na kumilos pahilaga at kagabi po, naging ganap na itong bagyo at yan nga po ay may pangalang Bagyong Dante. Namataan ito kagabi ng alas 10 ng gabi sa layong 800 kilometers east of Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at kumikilos po ito pa north-northwest sa bilis na 9 kilometers per hour. Inasahang magdadala ito ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. At para po ibigay na sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast at ang update tungkol dito kay Bagyong Dante, makakasama natin si weather forecaster Joey Figuracion. Good morning, Mr. Figuracion. Magandang umaga din sa iyo, Amor, at sa ating po mga kababayan sa umagang ito. Mr. Figuracion, ito nga po, no, kagabi po ay naging ganap ng bagyo itong binantayan natin na low pressure area nitong mga nakarang araw. So sa mga oras sa po ba ito, ano po ba ang update na dito? May progress sa ba? Ano ba nga asahan natin magiging epekto nito sa ating bansa? Yes, tama ka nga dyan, Amor. Ito nga pong ating low pressure na binabantayan kahapon na naging ganap na po itong bagyo kagabi, ganap na alas 10 ng gabi kahapon. At sa ngayon nga po, ito po ay sa kasulukuyan, ito kaninang alas 4 ng umaga, ito ay nasa layong 690 kilometer nitong east nitong Kasiguran, Aurora. At inaasahan po na ito ay nasa layong 885 kilometer northeast nitong Kasiguran, Aurora bukas ng umaga. So, ang direction po nito na kumikilos po ito sa north-northwest direction at ito po ay may malakas na hangin na umaabot po sa 45 km per hour malapit sa gitna at ito naman po ay kumikilos north-northwest direction. At samantala, para po sa ating bagamat wala po itong direktang epekto sa ating bansa, ito naman po ay magdudulot o magbibigay ng mga pag-ulan sa ating bansa. Sa katunayan, sa ngayon po, ito pong bahagi ng Northern Mindanao, Caraga, at ito pong sa Buanga Peninsula, kasama pong Mimaropa, at ang buong Visayas po ay magkakaroon ng ulap na paporin na may katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan at pagkilat, pagkulog na pinapayuhan po natin ang ating mga kabayan na ito po ay maaaring magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Samantala po ang Bicol Region at natitirang bahagi nitong Mindanao ay makakaranas din po ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala po, ang Metro Manila at ang lalawing bahagi ng Luzon ay magiging bahagyang maulap lamang na may isolated rain showers or thunderstorms. At para po sa ating mga kabayan, at ito nga pong si Tropical Depression Dante ay inaasahan natin nalalabas ito sa Tuesday sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa Tuesday po, inaasahan nating lalabas ito mga kababayan. Kaya antabayan na po natin, maaari pa po itong magbago dahil ito po ay forecast pa lamang ng Pag-asa ngayong araw. At ito naman, Mr. Figuracion, ano po bang nakakaapekto sa pagkilos at pati na rin po sa direksyon nitong Bagyong Dante? Ito nga pong Bagyong Dante ay naapektuhan itong high pressure area. Ito pong ang pagkilos po nito ay dahil po sa sumusunod po ito sa kilos nitong high pressure area dito po sa North Pacific. Kaya kung ito po ay stationary po ang high pressure dito sa North Pacific, ang bagyo po ay magiging stationary din. So pag nag-recede din po itong ating high pressure area dito sa North Pacific, yung ating pong binabantayang bagyo ay maaari din pong kumilos.
Okay, so ayan po mga kabayan, nalaman naman po natin na ito po nga low pressure area ay naimpluwensyahan din po nito nga high pressure area na patuloy pa rin pong umiira dito sa ating mundo. At ito naman, Mr. Figuracion, dahil nabanggit nyo kanina na sa Tuesday o sa Martes inaasahan natin na magtatagal itong Bagyong Dante sa ating bansa, ito po ba ay may posibilidad pa na lumakas sa pagiging isang tropical storm o sa pagiging typhoon? At ano po ba yung makakapag-trigger para mangyari ito? Po, tama po yun. Ito nga pong ating bagyo na binabantayan na si Tropical Depression Dante ay maaari pong lumakas in the next 24 to 36 hours. Dahil nga po, itong low high pressure dito ay nag-feed po sa kaya po inaasahan natin na maaari po itong lumakas. Kaya yan po kung mga manonood po, dapat po maging handa po tayo at maging alerto. At sa mga oras pong ito, huwag po tayong bibitiw sa mga weather updates, lalong-lalo na po ngayon na meron na tayong bagyo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mr. Figuracion, dahil ngayon po ika-8 araw nga po ng Hunyo, ano po ba yung naitala natin na pinakamaiinit na temperatura sa first 7 days o first week ng buwan ng Hunyo? Dahil nga po, kahit tayo po ay wala pa ngayon sa tag-ulan, eto po nararamdaman pa rin po natin yung mainit na temperatura. Ano po ba, may init pa rin po ba yung naitatala natin ng mga temperatura nitong mga nakarang araw? At paano po ba natin ito maikukumpara sa mga temperaturang naitala ng Pag-asa noong mga nakaraang linggo? Opo, ito nga pong ating temperatura for the last 7 days ay bahagya po itong tumaas kung compare po natin ito sa nakaraang linggo. Dahil nga po itong ridge of high pressure area ay nakaapekto dito sa may Northern Luzon, kaya naman po itong bahagi ng Northern Luzon ay mataas ang temperatura na itala. Sa katunayan, ang Tugigaraw ang naitala natin ang pinakamataas na temperatura noong June 3 at June 5 sa 38.4 degrees Celsius. At samantala, ito pong Subic noong June 4 ay pangalawa po sa 38.2 degrees Celsius. And so on po. At ang atin pong temperatura sa Metro Manila noong itong nakaraang 7 days ay nag-range lamang po sa 34 to 35 degrees Celsius dahil nga po may mga pag-ulan tayo na itala dito. Ayan, talagang napakainit pa rin po ng mga temperaturang nararamdaman natin dahil hindi pa naman po opisyal ang rainy season. Ayan po, tandaan po natin na inaambangan pa rin po natin ang pag-iral nito southwest monsoon o hanging habagat. At patuloy po tayo magmomonitor sa lagay nitong Bagyong Dante na kasalukuyan nga pong nandito pa sa Philippine Area of Responsibility. Ayan, maraming salamat po Mr. Joey Figuracion sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din sa iyo, Amor, at payo po natin sa ating mga kababayan na patuloy po mag-antabay sa ating mga weather update para alam po natin ang ating sitwasyon sa ating mga lugar. Lalong-lalo na po itong mga pag-ulan na may tatala sa ating lugar. Ayan po at natunghayan nga natin si weather forecaster Joey Figuracion at nagbahagi po ng impormasyon at update tungkol dito sa Bagyong Dante. Ngayon dumako naman po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:26 a.m. at lulubog naman ito 6:24 p.m. Ang moonrise po natin ay 4:58 a.m., moonset 6:06 p.m., illumination 3%. Para naman po sa ating face of the moon, magkakaroon po tayo ng new moon. Yan po yung ngayong araw sa ganap na 11:56 p.m. Para naman sa ating tidal prediction, ito po ay mula sa Namria. Ang high tide po natin 9:25 a.m., 1.15 meters at ang low tide naman po ay 5:07 p.m. Yan po ay 0.02 meters. Magbabalik po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito naman, alamin na natin kung ano nga bang agwat ng temperatura ang inaasahan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon po, pinakamataas po dito sa Tugigaraw City na meron pong 25 to 36 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, meron lamang 17 to 26 degrees Celsius.
Diyan naman po sa Clark Zone sa Angeles City may 25 to 34 degrees Celsius at diyan naman po sa may Tagaytay meron pong 23 to 30 degrees Celsius. Sa Visayas naman po tayo dito po sa may Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu, magkakapareho po ang temperatura na meron pong 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao naman po tayo, pinakamataas na ang temperatura dyan po yan sa may Zamboanga City. Yan ay aabot ng 23 to 32 degrees Celsius at dito naman po sa Metro Davao at Cagayan de Oro, merong 23 to 31 degrees Celsius. Ngayon naman dumako na tayo sa agwat ng temperatura sa selected areas ng bansa. Dito po sa Kalayaan Group of Islands, napakainit po. Meron pong 28 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Calapan sa Oriental Mindoro, may 24 to 32 degrees Celsius. Dito po sa Surigao del Norte, mainit din po ang panahon. Yan ay 26 to 31 degrees Celsius. At dyan naman po sa may Kidapawan sa North Cotabato, may 23 to 31 degrees Celsius. Paano nga ba nagkakaroon at paano ba may iwasan ang balakubak? Alamin yan dito sa Sigla. Ang balakubak o dandruff ay ang pagbabakbak ng mga patay na skin cells sa anit. Ang itsura nito ay parang maliliit at malangis-langis na kaliskis. Ito ay sanhi ng madalas na exposure sa matinding lamig o init ng panahon na maaaring magdulot ng pamumula at pangangati ng anit. Maaaring sanhi din ito ng pagkamatay ng skin cells kung saan ito'y nagtutuklap at napapalitan. Ngunit huwag mabahala dito dahil ito'y normal. Maaari ring magkabalakubak kapag dumami ang malassezia sa ating anit, isang uri ng fungus na likas sa ating balat. Isa pang dahilan nito ay ang sobrang paggamit ng mga produkto para sa buhok. Tandaan na hindi nakakahawa ang balakubak at para makaiwas sa pagkakaroon nito, maligo araw-araw at siguraduhing banlawan ng mabuti ang buhok pagkatapos mag-shampoo upang maalis ang dumi sa ating buhok. Ugaliin magsuklay. Panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Tandaan na ang kalinisan ang siyang susi sa tunay na kagandahan. Welcome back sa Panahon TV. Sa puntong ito naman, tingnan na po natin ang mga ipinadalang litrato ng ating mga Facebook friends. Ang first 3 photos po ay mula kay Ayi de Guzman. Kuha po ito sa El Nido, Palawan. Next photos galing naman po kay Ian Jerapusco. Ang isa po ay mula sa Angkor Wat, yan po ay sa Cambodia. At ang isa naman po ay kuha sa Indonesia. Ayan, thank you po sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Mag-share lang po na mag-share ng inyong mga larawan. Dahil every week pumipili po kami ng top 5 photos for the week na ipinapakita namin dito sa Panahon TV. Ngayon naman, ano kaya magiging lagay na ating panahon sa mga susunod na mga araw? Alamin natin yan sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Diyan po sa Baguio City, magiging partly cloudy bukas at sa Monday. Pero mas malaki po ang posibilidad ng mga pag-ulan pagsapit ng Martes. Dito naman po sa Metro Manila, magiging maulan po ang ating panahon. Yan po ay simula bukas hanggang sa Martes. Sa Metro Cebu naman, malaki po ang chance of rain. Yan po ay simula Sunday hanggang sa Tuesday. Sa Metro Davao naman, magiging bahagyang maulap ang kalangitan na magdudulot naman po ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Simula po yan bukas hanggang sa Martes. At para naman sa mga taga-Zamboanga, maganda-ganda pa po ang panahon bukas at sa Monday. Pero kung mapapansin natin, magiging maulan na po pagsapit ng Martes. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng temperatura sa tourist destinations ng bansa.
Diyan po sa Vigan, Ilocos Sur may 24 to 33 degrees Celsius. At sa Banawe Rice Terraces, napakalamig po ng temperatura. Yan po ay 14 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa El Nido, Palawan at maging sa Boracay, mainit po. Yan ay 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman po sa Camiguin Island, bahagya pong malamig ang temperatura. Yan po ay 23 to 32 degrees Celsius. Alamin po natin ang mga gabay sa pangangalaga at paglilinis ng ating mga tenga. Ito po ang tamang oras. Ang bawat bahagi ng ating katawan may tamang paraan ng paglilinis, katulad na lamang ng ating mga tenga. Nirerekomenda ng Department of Health ang paglilinis ng tenga 2 beses sa isang linggo pagkatapos maligo. Mas madali itong linisin pagkaligo dahil malambot pa ang dumi sa ear canal. Hanggang dito lang ang pwedeng linisin dahil masela na ang mas loob na bahagi ng tenga. Sa paglilinis ng labas ng tenga, gumamit ng malinis na tela. Para naman sa bandang ear canal, gumamit naman ng cotton swab. Hindi nirerekomenda ang paglilinis ng tenga araw-araw dahil maaaring magdulot ito ng ear infection na pwede maging sanhi ng pagkasira ng eardrums. Ang bawat parte ng ating katawan ay hindi isang bagay na kayang palitan agad. Kaya naman palaging tandaan ang tamang pangangalaga para maiwasan ang anumang problema. Dumako naman po tayo sa government announcements or campaigns. Unang-una po, magkakaroon po ng line maintenance work at installation of new poles ang Meralco, kaya naman maaring maapektuhan rin ang ilang bahagi ng Maynila, Quezon City at San Juan mula po yan alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga at pagitan ng 12:30 ng hapon hanggang 1:00 ng hapon bukas, June 9, 2013. Sa Manila area, kabilang po ang portion ng Santol Street at portion of V. Mapa and Old Santa Mesa Streets. Sa Quezon City naman, portion of El Roses and Palance Street at portion din po ng Aurora Boulevard. At dyan naman po sa may San Juan City, ito po apektado po ang portion of F. Manalo Street, portion of N. Domingo Street at portion of Aurora Boulevard at maging ang portion of F. Manalo Street mula po yan E. Fernandez Street hanggang malapit sa General Bautista Street. Para po sa iba pang mga detalye, bisitahin lang po ang kanilang website sa www.meralco.com.ph. Samantala, magkakaroon naman po ng kasambahay registration ang SSS or Social Security System. Mag-uumpisa po yan ngayon. Yan po ay June 8. Meron din po sa June 15, June 22 at 29, 2013. So yan po ay magkakasunod na Sabado. Mula po yan 8 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. Dalhin lamang ang alin sa mga sumusunod. Ito po, birth certificate, baptismal certificate, driver's license, passport, PRC card, or Seaman's book. Para po sa iba pang mga impormasyon, puntahan ang kanilang website sa www.sss.gov.ph or tumawag naman po sa numerong 920-6446 hanggang 55 or 917-7777. Ngayon naman, alamin natin ang agwat ng temperatura sa selected Asian cities. Diyan po sa Hong Kong, mainit po. Yan ay may 28 to 33 degrees Celsius. At diyan naman po sa Tokyo, Japan, may 18 to 26 degrees Celsius. Sa Hanoi, Vietnam, meron pong 27 to 36 degrees Celsius. At diyan naman po sa Singapore, may 25 to 32 degrees Celsius. Mataas na rin po ang temperatura, yan po ay sa Phnom Penh, Cambodia. Yan ay may 27 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Brunei at meron din po dito sa Rangoon, Myanmar, meron pong 25 to 30 degrees Celsius.
Ngayon naman, dumako naman po tayo sa WMO o World Meteorological Organization para po sa ating global weather. Dito po sa USA and Canada, dyan po sa Washington, D.C., may 20 to 28 degrees Celsius. At dito naman po sa may bahagi ng Canada, pinakamababa na po ang sa Edmonton, Alberta, na may 10 to 17 degrees Celsius. Sa Europe naman po, pinakamataas na po sa Paris, France. Yan po ay may 16 to 25 degrees Celsius. At dyan naman po sa London, sa United Kingdom, may 10 to 20 degrees Celsius. Diyan naman po sa Asia and Middle East. Sa New Delhi, India, mainit po talaga ang temperatura. Yan po ay 31 to 41 degrees Celsius. At diyan naman po sa Manama, Bahrain, meron pong 28 to 34 degrees Celsius. Panghuli na lamang po natin sa Australia, dyan po sa Melbourne, may 6 to 16 degrees Celsius. At sa Canberra, meron naman pong negative 2 to 14 degrees Celsius. Sa New Zealand, dito po sa Auckland, meron pong 10 to 16 degrees Celsius. At sa Wellington, meron pong 8 to 14 degrees Celsius. Paano nga ba nabubuo ang storm surge at ano nga ba magiging epekto nito? Alamin yan dito sa Napapanahong Kaalaman. Ang storm surge o daluyong ng bagyo ay ang abnormal na pagtaas ng alon sa dagat dahil sa masamang panahon. Epekto ito ng malakas na hanging hatid ng bagyo. Dahil dito, bumababa ang atmospheric pressure na nagtutulak sa tubig dagat upang ito ay maipon at tumaas. Dulot nito ang malalaking alon, kaya naman sa panahong ito, mapanganib pumalaot ang mga maliliit na bangka. Epekto rin nito ang pagbaha sa mga coastal areas o yung mga lugar na malalapit sa baybaying dagat. Maaari rin itong makasira ng maliliit na istruktura sa dalampasigan. Nagbabalik po ang Panahon TV. Time check po muna tayo mga kababayan. Ang Philippine Standard Time po natin sa buong kapuluan ay 5:28 ng umaga. Ngayon naman dumako na po tayo sa extremes of temperature at sa relative humidity. Para po sa ating extremes of temperature, ang minimum po ay 24.6 degrees Celsius. Yan po ay alas 5 ng umaga. At ang maximum naman po ay 35 degrees Celsius. Yan naman po ay 1:50 ng hapon. Para sa ating minimum relative humidity, yan po ay 60%. Yan ay 1:50 ng umaga. At ang maximum naman po ay 96%. Yan po ay alas 5 ng umaga. Samantala sa ating farm weather forecast dito po sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, ang temperatura po sa Upland Farms 23 to 31 degrees Celsius, Lowland Farms 24 to 34 degrees Celsius. Ang ating relative humidity po ay 60 to 100% at ang leaf wetness po ay mula 4 hanggang 6 na oras. Dito naman sa atin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, Upland Farms po ay 16 to 24 degrees Celsius, Lowland Farms 25 to 37 degrees Celsius. Ang ating relative humidity po ay 45 to 98% at ang leaf wetness naman po ay aabot ng 4 na oras. Ano naman po ang mga dapat nating gawin kapag merong kidlat? Alamin yan dito sa Laging Handa. Kaakibat ng mga pag-ulan, ang pagkidlat at ang mga panganib na dala nito sa atin. Para makaiwas sa disgrasya na hatid ng kidlat, lumayo sa mga konduktor ng kuryente katulad ng tubig, metal structures at electric at telephone lines. Ayon sa Pag-asa, mainam pagmasdan ang langit para alamin kung magkakaroon ng kidlat. Kapag namataan ang tinatawag na cumulonimbus clouds, pinapayong huwag nang lumabas ng bahay dahil ang mga ulap na ito dala-dala ang malakas na hangin, ulan, pagkidlat at pagkulog. Umiwas sa mga matataas na bagay katulad ng mga puno dahil ang mga ito ang unang tinatamaan ng kidlat. Kapag nasa isang malawak na lugar, mag-squat.
Ipatong ang mga kamay sa tuhod at sa pagitan ng mga ito, ipitin ang ulo para matakpan ang mga tenga. Kung kayo ay nasa loob naman ng bahay, lumayo sa mga bintana, kable ng kuryente at water pipes. At higit sa lahat, palaging makibalita sa lagay ng panahon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, dyaryo at internet. Bago kami magpaalam, pwede nyo kaming i-like sa Facebook, panahon.tv, or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan pang iba pang mga updates at tungkol po dito sa ating bagyong Dante na binabantayan. Yan po ay mamaya sa aming Panahon TV Express sa mga oras na 6:30, 7:30 at 9 a.m. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Bukas samahan ulit po kami sa Sunday edition. Dito pa rin po yan sa Panahon TV para po malaman natin ang mga update tungkol po dito sa magiging track at magiging direksyon nitong bagyong Dante na kasalukuyang umiiral dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako pang inyong weather lover, Amor La Rosa. Magandang umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!